Well, hello! Welcome po sa ikalawang session ng Build Up One Another course. At ito pong pag-aaral na to o pagsasanay nito ay para po sa mga tao na nais po na maging bahagi ng tinatawag natin na mga core teams ng small groups. So kung kayo po ay interesado na maging bahagi ng core team, ay ito po yung training na kailangan na pagdaanan ninyo at maipatupad ninyo, no? So itong build up one another ay may kinalaman po sa pagtuturo ng mga bagong mga mananampalataya at kailangan po ay nagawa na natin yung MP4 at nakita na natin kung paano dadalhin ang mga tao sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng MP4 strategy natin. So kung tayo po ay nakibahagi na nakibahagi na roon, ang build up one another ay ang susunod na training po para sa inyo. Para this time, pagkatapos natin madala ang mga bagong mananampalataya at minsan pati na rin yung mga dati na mga mananampalataya, kinakailangan po i-build up sila, kailangan turuan hanggang sila ay maging mga tapat na hindi lang tagasunod ni Kristo, kundi mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesus. Tulad din natin, no? Tayong mga nag-aaral nitong mga courses na to, simula pa ng MP4 strategy. At ngayon ito, nandito tayo sa Build Up One Another. Ito po yung mga training na may kinalaman sa ministry. Kasi po ang sistema po natin ay unang-una sa lahat, siyempre Real Life Bible Study para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. At kapag sila ay nakadalo na sa Freedom Day, hopefully sila po ay ma-water baptized at ma-spirit baptized. At pagkatapos niya na sila po ay mapapabilang sa small group, at kung saan kinakailangan maturuan sila ng real life journey. So yung mga nagtuturo sa kanila ng real life journey ay kayo po na nanonood itong video na ito. So ang build up one another ay para sa mga tao na magtuturo dun sa mga bagong mananampalataya o kahit ng mga lumang mananampalataya ng real life journey na tinatawag natin. So kaya ito po ay isang napakahalaga na training kasi ito po talaga yung pinakapuso ng RLCC. Dito natin pinoproseso ang mga tao kasi ayaw natin na basta lang nakakilala sila sa Panginoon. Gusto natin magpatuloy sila, magkaroon sila ng magandang foundation at kailangan natin ng mga manggagawa na ang tawag natin, mga bodybuilders, okay? Sila po yung mga nagbi-build up, no, ng mga tao sa Panginoon. So, manalangin tayo sapagkat patuloy tayo dito sa ating training. And I hope and pray na habang natututo kayo, ay ito ang maging daan para maging bahagi kayo ng core team ng isang small group. Kasi po, kailangan po ang mga workers sa core team, no, ng small group. So, manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo. Kami ay muling makakapag-aral nitong Build Up One Another ministry. At tulungan mo kami, Panginoon, by the grace of God para maunawaan namin itong ikalawang session na to. Tulad din ng unang session, Panginoon. Nawa patuloy mo kaming turuan. And I pray na hindi lang basta namin matutunan ito sa isipan namin o sa puso namin, kundi may patupad namin sa aktual na ministeryo sa mga kapwa naming mananampalataya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin itong aming session na ito. Gabayan mo kami at tulungan mo rin ako, Panginoon, na makapagturo ako ng ayon sa iyong kalooban at sa pamagitan din ng inyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, purihin ang ating Panginoon. So tayo po ay dadako sa ating second session dito sa Build Up One Another training. At napakahalaga po na ating mapag-usapan ito ng mabuti. Okay? So, tandaan natin yung motto natin, we must build up one another to experience real life in Christ together. Yan po yung ating misyon, tulungan ng mga tao na maranasan nila yung real life in Christ. Pero para mangyari yan, kailangan natin ng mga tao na magbi-build up sa bawat isa.
Kaya yung build na yan, yung salitang build ay ating ginagamit bilang acrostic o bilang gabay kung paano ba yung proseso na yun. No? So, unang-una, letter B, begin mentoring new converts or believers. Tapos, U, understand their learning style or preference. Letter I naman, instruct them using the real life journey. Pang-apat, love them unconditionally but firmly. And then panlima, develop them into ministry workers. So itong lima na ito ay mga hakbang para mapatupad yung build up one another ministry po natin. Ito po ay once again gawain po ito ng mga tinatawag nating mga workers o bodybuilders sa loob ng small group. Sila po ay kabilang sa core team. Ang iba pa nilang kasamaan siyempre yung facilitator at yung coordinator na siyang namumuno ng core team. Pero yung mga workers po, ito po yung kanilang ministry. Build up one another. Ito rin na nagpe-prepare sa kanila para balang araw maging mga facilitators o coordinators sila ng core teams. So napakahalaga po nitong ministeryo na to. Kaya kayo po na nanonood at nag-aaral nito, nawa matutunan nyo to kasi ito po yung magpe-prepare sa inyo para maging tunay na bahagi no, ng tinatawag nating core team na siyang mamumuno at mamamahala sa isang small group. So, purihin ng Panginoon. Kaya, pag-usapan natin to at ngayon ay doon na tayo dadako sa understand their learning style and preference. Kasi iba-iba po ang mga learning style ng mga tao eh. Diba? Iba-iba yung kanilang paraan para matuto sila at kinakailangan para mabigyan natin ng sapat na gabay ang mga tao ay kailangan maunawaan natin paano sila natututo. Pero bago yun, tingnan muna natin ang ilang mga talata sa Bible, no? Una, sinasabi sa Romans 12, verses 6 to 8, ganito, we have different gifts according to the grace given to each of us. So, iba-iba ang ating mga kakayanan, kaya dapat tulong-tulong tayo. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So, kung tayo ay pinagkalooban ng ganong klaseng spiritual gift, yung magpa-prophesy tayo, papahayag natin ang kalooban ng Diyos sa iba't ibang mga sitwasyon, gawin natin yan by faith, sabi ganyan. Tapos, if it is serving, then serve. So, kung tayo po ay yung meron tayong gift ng paglilingkod, no, pagtulong sa mga tao, then gawin natin 'yan. If it is teaching, then teach. Kailangan natin ng mga teachers po sa body of Christ. At hindi lang basta kung ano lang na kung sino lang, kundi dapat yung talagang merong gift ng pagtuturo. Mahalaga po 'yan. If it is to encourage, then give encouragement. So, magpalakas ng loob. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, iba't ibang klaseng mga spiritual gifts po mga kapatid ang kailangan, no? Kaya nga, sa unang-unang training natin, pagkatapos po ng real life journey, ay yung pipili na po tayo ng ministeryo ayon po sa pinag-aralan natin sa MP4, yung SHARP, no? Pipili tayo doon ng ano ba magiging role natin. Okay, so kasi kailangan ng bawat isa talaga no, sa body of Christ, no? Walang itsapuwera o saling ano lang, saling pusa lang. Lahat tayo ay merong dapat bahagi. Sinasabi rin sa Colossians chapter 3 verses 15 to 17, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. No? Tinawag tayo para magkaisa, magkasundo, magkatulungan. And be thankful, sabi ni Apostle Paul. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, dapat nagtutulungan po tayo sa paglago sa Panginoon. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, yan po yung goal natin, no? Na tayo po ay, mamuhay ng ayon kay Kristo Jesus at may pahayag natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang glory sa lahat po ng ating buhay, at ang aspekto.
So para magawa natin 'yan, we have to learn, we have to grow at kailangan natin ng mga tutulong sa spiritual growth ng bawat isa. Kaya meron tayong nitong ministry na 'to, yung build up, one another, okay? Tingnan din natin sinasabi sa Hebrews chapter 5 verses 11 to 13. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time, you ought to be teachers. So, meron talagang growth dapat tayo hanggang sa dumating yung time na nakakapagturo na tayo sa iba. Sabi niya, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. So madaling salita, by the time na kayo po ay nag-aaral nitong build up one another, dapat po nagdaan na tayo sa real life Bible studies, naintindihan na natin yung gospel, at tapos nag-go through na po tayo ng real life journey rin. Bago tayo makapagturo sa iba, kailangan na i-go through natin yan. Tapos, siyempre, tayo ay mag-aaral na ng MP4 strategy. Yan yung unang-unang ministry natin. At kapag na-experience na natin yan, saka tayo ngayon mag-aaral nitong build up one another para matulungan natin yung iba namang mga kapatiran natin. So, kailangan lumalago tayo at hindi yung parang umaatras tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Amen, di ba? So, purihin ang ating Panginoon. Ngayon, dumako na tayo dito sa unawain yung learning style at preference ng mga tao. Pag sinasabi nating learning style o preference, ano ba ang ibig natin sabihin? Tatlong bagay po ang ating tinutukoy dito. Una sa lahat, kung paano po nagre-receive o tumatanggap ng information ng mga tao. How they receive information. Kasi iba-iba tayo no? Paano ba tayo nakakatanggap ng informasyon? Okay? Siyempre, yung iba, more on experience, ganyan, o nakikinig-kinig, di ba? Meron tayo iba-ibang style, no? Tapos, pangalawa, how they process information. Kasi kailangan natatanggap natin yung information, no? Mula sa Panginoon, tapos pinoproseso natin yan. Dapat pinag-iisipan natin hanggang sa, dumating yung time na naiintindihan natin. No? At pagkatapos, pangatlo, how they apply information. So, kailangan ina-apply din natin yan para magkaroon tayo ng bagong karanasan. At sa pamamagitan ng karanasan na yon, tayo ay patuloy na lalago sa ating buhay Kristiyano. So, pag sinabi nating understand their learning style and preference, ito yung tinutukoy natin, no? Yung mga paraan paano natututo ang isang tao, paano niya pinoproseso yung impormasyon, tapos paano niya ina-apply ito hanggang sa dumating yung time na nagiging bahagi na ng kanyang pagkatao, yung kanyang mga natututunan. So, ito yung sinasabi nating learning style and preference. At dahil dito, kailangan maunawaan natin na merong iba't ibang paraan, Maliliwanag ko sa inyo ang 7 paraan ng pag-aaral o paano natututo ang isang tao, paano niya pinoproseso yung impormasyon, paano niya ina-apply. So, ano-ano ba yung mga paraan na yan? So, una sa lahat, merong tinatawag na visual learning o yung pag-aaral sa pamamagitan ng mga nakikita ng mata. Usually, mga pictures o charts o ano man, no? Kahit na sa pamamagitan ng panonood siguro, no? 'Di ba? Parang nabi-visualize nila kung ano yung mga bagay na gusto nilang matutunan. So, hindi sila yung mga tao na sabihin natin palabasa. May mga tao na talagang nag-observe sila, gusto nilang makita, gusto nilang matanaw, ganyan. Kaya gustong-gusto nila pag may mga chart, may mga litrato, ganyan, may mga images. Kaya yung parable, yung pagkwento ni Jesus sa Bible, isang paraan kasi yun ng yan ay para sa mga visual learners kasi napipicture nila yung sinasabi ni Jesus kasi may storya, di ba? So yung visual learners. Tapos meron din tinatawag na auditory learning. So sa magitan ng pakikinig, sila yung mga uri ng mga learners na siguro pwede silang makinig ng mga podcast, pwede silang makinig ng mga
MP3 o ano man 'yan na audio, 'di ba? Spotify, ganyan. Sila yung mga klase ng mga learners na kayang-kaya nila, gusto nila yon. Mas hindi sila yung mga visual na learners. Meron din tinatawag na mga learning by reading or writing. So, sila yung mga type na palabasa, gusto nila magbasa ng libro. Hindi lahat ng tao mahilig magbasa. May mga tao nahihirapan sa gano'ng paraan. O kaya magsusulat sila, magre-react sila, meron silang reaction paper o ano man. So may mga tao na gano'n sila matuto, 'no, kailangan isulat nila, 'no? Kaya merong mga tao na gustong mag-journal, 'di ba? Kasi 'pag sinusulat nila, saka nila nauunawaan yung kung ano man yung tinuturo sa kanila ng Panginoon. Tapos merong tinatawag na learning by doing o yung tinatawag na kinesthetic learning. So, merong mga tao na kailangan masubukan muna nilang isang bagay o magawa nila, 'no? O makita nila paano ginagawa, 'no, bago sila matuto ng kahit anong bagay. And then meron naman pong verbal o linguistic learning. Gusto nila na, parang ano rin 'yan, auditory, pero verbal means, maaaring may nagpapaliwanag, may nagtuturo, okay. Kaya gusto ng mga tao minsan yung mga, may nagle-lecture o may nagpapaliwanag. So, 'yan ay parang katulad din ng auditory learning, pero mostly 'yan ay parang in person o live gusto mong mapakinggan. Kaya mga tao, 'di ba, nahihirapan sila. May mga tao nahihirapan ng online. Gusto nila yung nakikita nila yung mga teacher o 'di ba, natatanong nila, na nakakausap nila. Yan ay related din do'n sa tinatawag na social and or interpersonal learning. Ito naman yung mga tao na kailangan may mga kausap sila, kaya gusto nila yung small group discussion, gusto nila yung mga parang tinatalakay, 'no? Of course, lahat itong mga styles na 'to minsan in combination 'yan, 'di ba? Kaya merong mga tao na halimbawa kunyari sila ay visual learners pero social learners din sila. Kaya siguro gusto nilang pag-usapan yung case study o let's say merong sitwasyon, anong gagawin mo doon sa sitwasyon na 'yon, 'no? And finally, merong mga solitary and or intrapersonal learning. Ito naman yung sa sarili lang nila kaya nilang matuto. Hindi nila kailangan ng kausap. Marahil siguro somebody can ask them kung ano natutunan nila. Pero yung mismong proseso ng pag-aaral, ano sila, self-learner sila. Kaya nilang unawain yung mga dapat pag-aralan sa sarili nilang paraan, kaya motivated sila na mag-aral, mag-research. So ito yung mga tao na sinasabi natin na minsan talagang, sila ay nagiging successful sa matataas na uri ng pag-aaral, yung mga postgraduate studies kasi kaya nilang mag-aral on their own, 'no? Hindi mo kinakailangan silang, turuan o sabihan na ganito. They can, have their own, ika nga, way of learning. So ito yung mga solitary and or intrapersonal learning. So, iba-iba ang learning style. Maaring tingnan nyo diyan, alin kayo diyan, 'di ba? So, makikita nyo na maaring in combination, okay? Pero gusto kong maunawaan nyo na hindi pare-parehas ang mga tao. Minsan kasi tayo, halimbawa, tayo ay mahilig sa video. Ina-assume natin na lahat ng mga tao mahilig sa video. At ang mga training natin sa RLCC ay madalas, 'di ba, video, 'no, saka naka-online. Pero, hindi natin ibig sabihin na kailangan lahat ng tao ganyan, gano'n sila paraan matututo. Kaya gusto natin mag-develop ng mga, ika nga tagapagturo na puwedeng adjust din naman, 'no? So pag-usapan natin ano, meron ding mga tinatawag na preferred language kasi hindi rin naman tayo pare-pareho. Dahil tayo ay mga Pilipino, 'no? So, apat na uri ng language ang puwede nating gamitin. Una diyan ay Tagalog, 'di ba? May mga tao talaga Tagalog ang gusto nila. So, kung tayo ay nagtuturo ng isang tao na preferred niya ay Tagalog, 'wag tayo English ng English kasi walang walang mangyayari diyan. Kailangan alamin natin kung ano yung preferred language ng kausap natin. 'Wag tayo mag-insist sa sarili nating, style, 'no? Kaya ang maganda talaga sa church natin, sa RLCC, ay magre-raise up si Lord ng iba't ibang mga tagapagturo, eh. So kung ikaw ay,
nagtuturo, kailangan palawakin mo ng konti yung repertoire mo. Hindi lang yung parang English ka lang, no? Kailangan marunong ka rin mag-Tagalog. And of course, siyempre, merong mga tao preferred nila yung English. Gusto nila, nagbabasa sila ng mga English Bible kaysa Tagalog Bible. So, dapat respetuhin natin yan. Siyempre, common ngayon yung tinatawag na Taglish, yung combination ng Tagalog at English. Ngayon, meron ng Bible na Taglish, di ba? Pero iba-iba talaga, ang mahalaga talaga yung i-acknowledge natin yung variety sa learning ng mga tao. And then of course, 'wag nating kalilimutan may mga tao na may local dialect sila. Ako unfortunately wala akong alam na local dialect like Bisaya o, Bicolano o anumang tawag mo diyan, 'di ba? So, ang maganda sana sa church natin ay merong mga tao na marunong ng iba't ibang mga dialect para sa gano'n matulungan natin yung mga tao na ang preferred nilang language ay marahil, local dialect, 'no? So ito napakahalaga nito sa pag-build up one another natin ano, itong ministry na 'to na build up one another. Ngayon paano natin malalaman kung ano ba yung learning style o preference ng isang tao? May tatlong paraan 'yan 'no. Unang-una sa lahat, magtanong tayo, we can ask about their learning style. May mga tao na medyo alam na naman nila 'no, especially kung sila ay adult na. Of course, merong mga tao na hindi rin nila alam kung ano ang kanilang, learning style. Kaya minsan we have to ask them o hindi puwede, minsan i-o-observe natin. Halimbawa, kung tingin natin sila ay visual learners, so yun puwede tayo bigay sa kanila ng ano, ng, video na panonoorin. Pero kung tipong parang nahihirapan sila baka hindi yun ang kanilang preferred style. Yung mga, video po natin tulad nito 'no, ay mga resource material lang po 'yan. Maaaring gamitin ito bilang ito yung actual na pan-train natin, pero minsan ang kailangan natin gawin panonoorin natin yung video tapos tayo ay mag-a-adjust, mag-a-adapt 'no. Kung kinakailangan, eh, talagang ituturo natin sa sarili nating, pamamaraan na kaya nilang unawain. So, pangatlo na paraan is to test their learning style and preference. Puwede natin subukan ano, try natin, 'di ba? Kaya ang mahalaga po dito is dapat 'wag tayong mag-stick lamang dun sa paraan natin, okay? Kung mahilig tayo makinig ng podcast, hindi lahat ng tao, mahilig makinig ng podcast. Kung may mga tao na okay lang sa kanila ang online, hindi lahat ng tao ay ganyan, 'no? So, dapat tayo ay adjustable. So, that brings us to this, question, how to teach based on their learning style and preference. Paano ba natin gagawin 'yan? Again, merong apat na bagay na gusto kong sabihin tungkol diyan, 'no? Una sa lahat, provide options. Magbigay tayo ng mga iba't ibang pamamaraan, para sa gano'n, hindi po parang pinipilit natin ang isang pamamaraan sa mga tao. Maging ano tayo, parang, student-centered po tayo sa pagtuturo natin. Intindihin natin yung tinuturuan natin, hindi yung sarili lang natin na kagustuhan. Tapos po mag-change tayo or magbago tayo, mag-adjust po tayo kung kinakailangan. Kung hindi, effective ang isang paraan, humanap tayo ng ibang klaseng paraan. So kapag kayo ay nandito sa ministry na 'to, build up one another, isipin niyo na ang mahalaga ay maturuan natin ang mga tao para lumago sila sa kanilang pananampalataya. Hindi yung tayo po ay ma-satisfy o matuwa na tayo ay nakakapagturo. Iniisip natin dapat yung tinuturuan natin. Tapos, test for understanding. Try nating tingnan kung naiintindihan ba, no? Tanungin natin yung tao, nauunawaan mo ba yung pinanood mo? Halimbawa, kunyari, nagbigay tayo ng video. Naintindihan mo ba yan? Oh? Naunawaan mo ba yan? Tapos, kung di nila naiintindihan, baka kinakailangan suportahan natin sa pamamagitan ng additional na pagpapaliwanag. Kaya itong build up one another ay mahirap gawin kung hindi ka mismo nagdaan doon sa unang-una sa real life Bible study, tapos yung real life journey. Kung hindi mo pa nadadaanan yan, siyempre mahihirapan ka mag-build up ng iba kasi lalong-lalo na sa build up one another, ang ginagamit talaga natin real life journey. Pero ang basehan nun,
ay yung real life Bible study. So, sa madaling salita, kung yan ay hindi mo pala talaga naunawaan, mahihirapan ka din. Pero pag yan ay pinagdaanan mo na, naiintindihan mo na, pwede mong subukan o tingnan dun sa tinatry mong turuan kung naiintindihan ba niya yung mga konsepto, yung mga bagay-bagay na maaaring napanood nila sa video o seminar o ano man. Tapos, panghuli, very important ito. Accept your responsibility to facilitate learning, not just give information. Ang mga bodybuilders natin, o kayo po na nag-aaral nitong Build Up One Another course na ito, ay may pananagutan tayo to facilitate learning. Ibig sabihin, tulungan yung mga tao na matuto. Huwag lang tayo magbigay ng impormasyon. Huwag lang tayo parang, o panoorin mo na yan, di ba? Bahala ka na. Hindi, dapat tinutulungan natin yung tao na matuto at maunawaan niya yung kanyang mga natututunan hanggang sa ito ay maging bahagi na ng kanyang buhay. Now, remember, nagtuturo tayo dito, build up one another. Tayo yung mga, ika nga, nagdi-disciple ng mga tao. Pero yung mga dinidisciple natin, pagkatapos ng ating pagtuturo sa kanila, may involve na sila sa MP4, at pagkatapos nun, may involve na rin sila sa build up one another tulad din natin. Ngayon, kung di natin sila naturuan ng maayos, hindi rin sila makakapagturo ng iba sa mabisang pamamaraan. So, kailangan ito yung tatandaan natin. We must facilitate learning, not just give information. Okay? So, wag nating kalilimutan. We must build up one another to experience real life in Christ together. So, once again, no, yung build, wag nating kalilimutan yan. Number 1, no, letter B. Begin mentoring new converts or believers. Napag-usapan na natin yan sa session 1. Ngayon naman, session 2, understand their learning style or preference. Alamin natin kung ano ba ang best way para sila ay matuto. Sa susunod na session, pag-uusapan natin, letter I, instruct them using real-life journey. Tapos, ika-4 na session, love them unconditionally but firmly. At ika-5, develop them into ministry workers. So, may 3 pa tayong session pagkatapos nitong session na ito. Kaya, abangan natin at I pray na tayo po ay maging faithful sa pag-attend ng 3 pang natitirang mga session dito sa Build Up One Another course. So, purihin ang Panginoon. I pray na natuto po kayo at dalangin ko na marami po sa inyo ang talagang aktwal na mag-build up ng ibang tao, lalong-lalo sa loob ng small group. Itong course na to ay para sa mga tao nagdaan sa MP4, nakibahagi sila sa pagre-reach out, nakita nila ang mga tao at nakakilala sa Panginoon. Napakagandang karanasan yan. Pero ngayon sila ay nasa loob na ng mga small group, kailangan ng mga bodybuilders tulad nyo nagagabay sa kanila at magtuturo sa kanila. I hope and pray na yung na mga pag-usapan natin ay unti-unti nagbibigay sa inyo ng desire na talagang maging bahagi nitong Build Up One Another ministry po natin. So tayong manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Lord God, sa opportunity na binibigay mo sa amin para mag-invest sa buhay ng ibang tao, mag-build up ng ibang tao, Father. Thank you, Lord, at muli, pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God, itong ministeryo na ito at gamitin mo kami, Panginoon, para yung mga tao na nakakilala sa Panginoon ay matulungan namin upang sila ay magkaroon ng magandang pundasyon sa kanilang pananampalataya. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, purihin ang Panginoon at maraming salamat po sa inyong panonood ng video na ito. Hanggang sa susunod. Bye-bye at God bless.